Nung panahon ng iyong kabinataan o kadalagahan, ay siguradong na-inlove ka na o nagkagusto sa iyong kakilala, kaibigan, o kaya naman ay sa iyong kaklase o kaeskwela. Pero hanggang kailan mo itinago o iningatan ang ganoong pakiramdam? Sa kwento natin ngayon ay nakayang itago o mas magandang sabihin na dahil lamang sa isang simpleng pagtanggi ng kanyang nagugustuhan ay hindi niya na muli pang tinangka na sabihin sa taong iniibig ang kanyang nais na ipagtapat. At ito nga ang ginawa ng lalaking nagngangalang si Jerry na dahil lamang sa isang pagtangging naranasan mula sa babaeng kanyang iniibig ay nakaya niyang kimkimin ang itinatagong pagtatangi sa loob halos ng 4 na dekada. At sa kanilang muling pagkukrus ng landas makalipas ang 35 years, ay ano kaya ang kahihinatnan ng lihim na pag-ibig na hanggang sa ngayon ay nadarama pa din niya sa babaeng hinahangaan na dati niyang kaeskwela. Isang araw ng umaga sa buwan ng January taong 1999 ay nakatanggap ng isang bugkos na bulaklak na rosas ang babaeng noon ay 51 years old na nagngangalang si Georgine Huber. Kamamatay lang halos ng kanyang mister noon, ilang buwan pa lang ang nakakaraan. Kung kaya't ang inakala ni Georgine ay mula lang ang bulaklak na iyon sa isa nilang kakilala na noon lang naipaabot ang pakikiramay. Subalit, ang pumukaw sa kanya ng pansin ay nang makita niya ang pangalan ng taong nagpadala ng bulaklak mula sa maliit na card na kalakip niyon. Jeremy Zimmerman. Lubha siyang nagulat nang makita ang pangalang iyon dahil sa pagkakatanda niya ay huli niya pang nakita ang ganoong pangalan ng lalaki mula pa sa kanyang high school yearbook na mula pa naman noong taong 1965. Binasa pa ni Georgine ang maiksing sulat na nandoon sa card at ito nga ang mga matatamis na salita na kanyang nabasa. Dear Georgine, ako nga pala to si Jerry Zimmerman. Kaklase mo ako nung high school subalit hindi ko alam kung naniniwala ka o kung natatandaan mo pa ba ako. Pero ganun pa man ay nais kong sabihin sa iyo sa pagkakataong ito na mula pa man noon ay ikaw na yata ang pinakamagandang babaeng aking nakita sa tanan ng aking buhay. Medyo natawa si Georgine pagkabasa ng ilang linya ng sulat mula kay Jerry, pero sa totoo lang ay hindi niya na rin talaga matandaan pa si Jerry o kung ano ang hitsura nito. Halos nga kasi 4 na dekada na ang nakakalipas mula nang naging kaklase niya ito sa paaralan ng Farnsworth Junior High School sa lugar ng Sheboygan, Wisconsin, kung saan sa bayan pa rin ngang iyon siya nakatira magpahanggang sa ngayon. Sa ngayon ay andito ako nagtatrabaho at naglalagi sa Washington. Pero madalas pa rin akong umuwi dyan sa Sheboygan dahil dyan naman talaga ang bayan ko. At ito ngang darating sana na tagsibol sa Mayo ay muli akong babalik dyan para bumisita at sasamantalahin ko na din sanang unahan ka na agad na maaya ka sa panahong iyon kahit lamang sa isang pagkikita upang sabay tayong makapagkape habang nag-uusap. Alam kong kawawala pa din lamang ng iyong mister at lubos ko iyong pinagpapaumanhin. At kung sa tingin mo na hindi ka pwede o kaya naman ay masyado kang nabibilisan sa akin, ay nandirito lang ako't handa uli na maghintay ng another 40 years para lang dumating ang ganito muling pagkakataon. At iyon nga ang ilan pang kataga mula sa sulat na mula kay Jerry para kay Georgine. Bakit nga ba hindi? Ang sabi naman sa sarili ni Georgine
habang ibinababa sa mesa ang sulat ni Jerry. Medyo na-curious kasi siya kung ano ba ang hitsura neto o kung ano nga rin ba ang pagbabago dito sa loob ng halos 4 na dekada. Kung kaya't napagpasyahan nga ni Georgine na mag-respond sa sulat ni Jerry at nakasaad dito ang pagpayag niyang pakikipagkita sa darating na panahon ng tagsibol. Sa kabila namang banda sa lugar ng Washington DC ay araw-araw at maya-maya namang chinecheck ni Jerry ang kanyang mailbox kung may sulat na para sa kanya ang babaeng iniibig. At nung araw nga na dumating na ang sulat pagtugon sa kanya ni Georgine, ay napatalon at napasigaw pa si Jerry dahil sa katuwaan. Yes! Sa tagal ng panahon ay nakatanggap din ako ng isang pag-oo mula sa pagtingin niya noon sa akin nung kami ay high school pa lamang. Maligayang pagkakawika ni Jerry sa sarili kasabay ng pag-alala sa nooy simpleng pagtangging naranasan sa babaeng si Georgine. Nagsimula kasi talaga noon ang pagkaka-interes ni Jerry kay Georgine noong sila ay nasa 3rd year high school pa lamang, kung saan ay ang mapupungay na mata ng magandang si Georgine ay lubos na nakakapagpaakit kay Jerry. Ang mga pagngiti nitong natatanaw niya kahit sa malayo at ang kakaibang dating ng ganda ni Georgine para sa kanya na naging dahilan ng parang hindi siya makapagsalita at lubha siyang natatameme kapag kaharap na ang babaeng ito. Kaya naman, maski isang simpleng pagtatapat sa nararamdamang paghanga ay di niya dito nagawa man lamang kahit isang beses. Kaya't ang hindi niya kayang pagtatapat noon ay dinaan na lang sa ibang paraan ni Jerry gamit ang kanyang may kalumaang kotse noon na ginagamit niya sa pagpasok sa eskwela. Ay plinano niya talagang hintayin ang pagdating ng naglalakad lamang noon tuwing papasok na si Georgine. May palagi noong kakwentuhang babae at kasabay sa paglalakad si Georgine, kung kaya't no choice siya na pati ang babaeng iyon ay ayaing sumakay sa kanyang kotse bilang pag-aaya din kay Georgine na sumabay sa kanya. Inihinto ni Jerry ang sasakyan niya sa harap ng dalawang babaeng naglalakad at saka ito inayang sumakay. Tara na mga classmate, sabay na kayo dahil ilang minuto na lang ay mag-uumpisa na rin ang klase natin. Pag-aaya nga ni Jerry kina Georgine at sa kasama neto. At natuwa naman si Jerry dahil pinaunlakan naman siya ng mga ito na sumakay sa kotse niya. Naunang sumakay sa likuran ang kasama netong isang babae at si Georgie naman ay piniling sa front seat maupo. Ang isipin ngang ang babaeng napakaganda na kanyang iniibig ay halos ilang dangkal na lang ngayon ang layo sa kanya, ay lubos talagang nagpalukso sa dibdib ng lalaking si Jerry. Muli na naman siyang inatake ng pagkahiya at pagkatorpe na naging dahilan ng kahit formal sanang pagpapakilala kay Georgine ay hindi niya na naman nagawa. Hanggang sa makarating na sila sa loob ng eskwelahan at nagsibaba na rin at nagpasalamat sina Georgine sa ginawa niyang pagsabay sa mga ito, ay wala pa rin kahit isang salita na namutawi sa mga labi ng binatang si Jerry. Dahil sa nangyaring iyon, ay buong araw na nag-isip sa susunod niyang plano si Jerry para makapagtapat pa rin sa iniibig na si Georgine. Simple lang ang naisip niya. Mamayang uwian ay aantayin niya itong lumabas ng gate at habang papalakad na ito sa kanyang pag-uwi ay muli niya itong aayain na sumabay sa kanyang kotse at pagpayag nga nito ay malamang ay iyon na ang simula ng maaaring happy ending na kanyang pinapangarap. Kaya't nang dumating na ang hapon
at kung saan ay tumunog na rin ang bell na hudyat ng labasan ng mga estudyante, ay halos makipagtakbuhan si Jerry papunta sa parking area kung saan ay naroroon ang kanyang ipinaradang kotse. Dali-dali niyang pinaandar papalabas ng eskwelahan ang kanyang sasakyan hanggang sa makita niya na nga na naglalakad na papauwi si Georgine at kasabay muli neto ang babaeng kasama din neto kaninang umaga. Sinundan ni Jerry ang mga ito at nang nasa harapan na ulit siya ng dalawang babae, ay dahan-dahan niyang ibinaba ang salamin ng kanyang kotse, sabay wika kina Georgine at sa mga kasamahan netong babae. "Oh, kayo pala uli. Tara na, at ako na ang bahalang maghatid sa uuwian nyo." Nakangiti at masiglang pag-aaya niya sa mga babaeng hinahangaan pati na sa kasamahan neto. Hindi pa rin nawala ang pagngiti sa mukha ni Jerry habang hinihintay ang pagtugon sa kanya ni Georgine. Subalit, isang mariing pagtanggi ang bumasag sa sanay masaya at maaliwalas na pakiramdam ng binatang si Jerry. Hindi na muna. Mas nasasayahan kasi kaming maglakad kaysa sumakay pag uuwi." Diretsong pagtangging sabi ni Georgine, saka muling nagpatuloy sa paglalakad habang nagtatawa pang nakikipagkwentuhan sa mga kasama nitong kaeskwelang babae. Bigong-bigo at halos manliit bigla sa sarili si Jerry dahil sa hindi niya inaasahang pagtanggi sa kanya ni Georgine. Dahan-dahan niya muling isinara ang bintana ng kanyang sasakyan, sabay pinaandar niya na iyong muli na halos durog na durog ang puso, lalo na nga't hindi pa nga sanay ang bago pa lamang niyang damdamin na umibig at hindi rin ito sanay na makaramdam ng simpleng kabiguan o pagtanggi. Mula nung araw na iyon ay mas lumala pa ng lumala at mas kinimkim na lang sa sarili ni Jerry ang damdamin para sa kanyang babaeng tinatangi. Lalo na nung lumipas pa ang isang taong pasukan, kung kailan sila ay nasa 4th year high school na, ay mas lalong hindi na tuluyan pang nasabi ni Jerry ang itinatagong pag-ibig sa kadahilanang may nobyo na noon si Georgine. At matapos makapag-graduate sa high school, ay doon na naghiwalay ng tuluyan ang kanilang mga landas.